Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa blood laban sa duty. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa wakas, ibinunyag ni Mustafa ang katotohanan tungkol sa trahedya ng MV Emilia. Sinabi niyang daan-daang tao ang namatay at lahat ay inakalang aksidente lamang. Ngunit sa katotohanan, natuklasan ng pulisya na puno ng mga ilegal na armas ang barko. Nang tangkain nilang harangin, sumabog ito. Lumubog ang barko kasama ang mga armas at napakaraming buhay ang nawala. Diretsong sinabi ni Mustafa kay General Carrillo, maaari pa ba niyang igiit na aksidente lamang iyon? Nanginig sa galit si General Carrillo samantalang si Marcos ay natigilan. Binabagabag ng nakakatakot na alaala. Bumigay si Teresa sa luha nang malaman niyang ang pagkamatay ng kanyang anak na si Gabriel ay hindi aksidente kundi resulta ng sabwatan ng sindikato. Akala niya'y trahedya, ngunit isa palang planadong masaker. Sinubukan siyang aliwin ni Jamila, ngunit lalo lamang lumalim ang sugat ni Teresa. Agad na tumawag si Carrillo kay Solaris, iniutos na patayin si Mustafa sapagkat alam na niya ang napakaraming bagay. Inihanda ni Solaris ang kanyang mga tauhan. Paglabas ni Mustafa mula sa studio, hinarang siya ni Marcos at tinanong kung sino ang nasa likod ng pagsabog ng MV Emilia. Sinabi ni Mustafa na iniimbestigahan pa niya, ngunit tiyak siyang hindi iyon aksidente. Ibinunyag ni Marcos na namatay ang kanyang kapatid sa pagsabog na iyon. Mariing idineklara ni Mustafa, sinadya ang pagkawasak ng MV Emilia. Umalis siya, ngunit naiwan ang mas malalaking tanong. Sa buwatan ng sindikato, pagdadalamhati ni Marcos at galit ni Carrillo, tahimik na nakinig si Hungalio sa lahat kahit walang nakakaalam. Nakita ni Halil si Mustafa na paalis at napansin ang mga armadong lalaking sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang tawagan si Mustafa ngunit hindi siya makontak. Tinanong ni Marcos kung bakit siya nag-aalala at ipinaliwanag ni Halil na may mga taong sumusunod kay Mustafa. Agad silang sumunod. Samantala, nagpasya si Dato Raman na sabihin kay Halil ang katotohanan, gaano man kahirap dahil iyon lamang ang paraan upang maprotektahan siya. Sa wakas, naabutan ni Halil si Mustafa at pinalaan siya. Lumingon si Mustafa at nakita nga ang mga lalaking sumusunod. Sinabi niya sa kanyang driver na maging handa sa labanan. Sumabog ang putukan, ngunit nailigtas sila ng armored car ni Mustafa. Maya-maya, nakasama na nina Jalil at Marcos si Mustafa. Magkakasama nilang nilabanan at tinalo ang mga umatake, bagaman nabaril ang driver ni Mustafa. Dumating ang mga escort ni Mustafa. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niyang kailangang maitama ang lahat at wakasan ang kasamaan ni Carrillo. Ngunit palihim na nagmamasid si Carrillo at muling iniutos kay Solaris na patayin si Mustafa. Bago umalis, tumawag si Mustafa sa Pangulo, sinabing papunta siya sa Malacanang para sa mahalagang pag-uusap. Ngunit sa sandaling iyon, pinasabog ni Solaris ang bomba at sumabog ang sasakyan ni Mustafa. Nagulat sina Jalil at Marcos, wala na si Mustafa. Ngayon ang tanong ay kung kaya ba nilang talunin si Carrillo. Ang sagot ay darating sa susunod na kabanata. Blood laban sa duty. Tuwa-tuwa si General Carrillo sa pagkamatay ni Mustafa. Pakiramdam niya'y wala ng hadlang at madali na niyang matatalo sina Marcos at Halil upang isakatuparan ang kanyang mga plano. Samantala, nagsalita si Marcos sa media. Sinabi niyang ang kanilang hepe na si Ahmad Mustafa ay inatake at pinatay dahil malapit na niyang matuklasan ang katotohanan kung sino ang nasa likod ng kaguluhan sa pamahalaan. Nang tanungin ng mga mamamahayag kung sino ang responsable, sinabi ni Marcos na may mga hinala sila ngunit hindi pa maaaring ibunyag habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dagdag pa niya,
Hindi sila titigil hanggang mabulok sa kulungan ng mga may sala. Ito ang naglatag ng entablado para sa susunod na tunggalian. Pagpaslang kay Mustafa, sabuatan ni Carrillo at panata ni na Marcos at Halil. Sumabog sa galit si General Carrillo matapos makita ang balita. Nagtataka kung ano nga ba ang tunay na nalaman ni Mustafa. Iminungkahi ni Felix na magkasabwat sina Espina at Marcos at sinisira ang kanilang mga plano. Lalo pang nagnitngit si Carrillo, iginiit na si Mustafa mismo ang naglagay kay Espina sa kanyang posisyon. Inutusan niya si Felix na alamin ang nalalaman ni Espina, idineklara na ang sino mang makakasira sa kanilang pakana ay dapat alisin. Samantala, pinway ni Teresa si Marcos, sinabihan siyang huwag sisihin ang sarili dahil napakarami at napakalakas ng mga umatake. Inamin ni Marcos na alam niya iyon, ngunit hindi niya mapigilang isipin kung gaano kalapit si Mustafa sa kanila. Akala niya'y makakaligtas si Mustafa, ngunit ang biglaang pagsabog ng sasakyan ay nagtapos sa lahat. Nang hinayang siya sapagkat umaasa siyang sa wakas ay malalaman kung sino ang sumira sa MB de Emilia at kung bakit namatay si Gabriel, ngunit muling ibinaon ng pagpaslang kay Mustafa ang katotohanang iyon. Nagulat sina Jamila at Dato Raman sa balita ng pagkamatay ni Mustafa. Lalong lumalim ang galit ni Carrillo, ang dalamhati ni Marcos at ang pighati ni Teresa. Lubos na nagdalamhati si Jamila, alam niyang isinakripisyo ni Mustafa ang kanyang buhay para sa katotohanan. Doon na nagkumpisal si Dato Raman kay Jamila na sinubukan niyang pigilan ang pagsabog ng barko ngunit nabigo. Nagulat si Jamila, tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Inamin ni Raman na alam niya ang plano sa MV Emilia at naroon siya mismo. Nagulat si Jenny sa kumpisal ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Raman na alam niyang nais ng mga koronel na pasabugin ang barko upang sirain ang ebidensya laban sa sindikato. Pumunta siya roon upang alisin ang bomba at iligtas ang mga pasahero. Pinilit niya ngunit nabigo. Doon niya natagpuan si Halil na anak pala ng kanyang kasamahan na si Victor. Sinubukan din ni Victor na pigilan ang pagsabog ngunit namatay at si Raman ay nagawang iligtas lamang si Halil. Hindi niya nalaman kung nasaan ang pamilya ni Halil o ano ang nangyari sa kanila. Ngayon, nagpasya siyang sabihin kay Jalil ang katotohanan. Nagsimulang mag-isip si Jamila, maaari kayang si Jalil ang nawawalang anak ni Dr. Teresa, si Gabriel? Kasabay nito, nabunyag na matagal nang magkaibigan sina Mustafa at ang Pangulo mula pa noong kolehiyo. Magkasama nilang pinangarap ang isang mas maayos na bansa. Hindi kailanman iniwan ni Mustafa ang pangarap na iyon. Ipinagmamalaki niya ang kanyang Muslim na pagkakakilanlan at naglingkod ng may integridad. Naniniwala siyang lakas ang pagkakaiba-iba at ang pananampalataya ay dapat magbuklod, hindi maghiwalay. Hanggang sa huling hininga, naglingkod si Mustafa ng may dangal. Mula rito, tumalim ang kwento sa paligid ng kumpisal ni Dato Raman, misteryo ni Halil at pamana ni Mustafa. Mariing idineklara ng Pangulo na matutukoy kung sino ang nasa likod ng krimen at matitiyak ang hustisya. Sinabi niyang kung inaakala nilang matatapos ang katotohanan sa pagpatay kay Mustafa, nagkakamali sila sapagkat nananatili ang tinig ni Mustafa sa puso ng mga taong kanyang pinukaw at magtatagal magpakailanman ang kanyang pamana. Samantala, muling dinaya ni General Carrillo ang Pangulo. Nangako siyang tutuklasin kung sino ang pumatay kay Ahmad Mustafa, bakit, at anong mga plano ang nagbabanta sa pamahalaan. Nagpasalamat ang Pangulo, sinabing ngayong wala na si Ahmad, higit na kailangan ng tulong ni Carrillo. Nalugod si Carrillo, alam niyang mas madali na niyang manipulahin ang Pangulo. Sa ibang dako, nagtipon sina Asuelo, Usman, Halil at Marcos. Sa isang lihim na pagpupulong, sinabi ni Marcos na pinaghihinalaan nilang kaalyado ni Carrillo sina Deniso at Manalo.
Dagdag ni Halil na konektado rin sina Solaris at Madrigal na nag-organisa ng seguridad para sa investment conference. Binanggit pa niya ang pangalan ni Felix na ikinagulat ni Usman. Dumating si Felix sa headquarters, nagulat na walang tao sa opisina. Narinig ang mga tinig sa silid-pulong, kumatok siya. Agad na isinara ni Marcos ang sistema upang itago ang kanilang investigasyon. Binuksan ni Asuelo ang pinto at nagtanong si Felix kung ano ang ginagawa nila, kung may briefing at nasaan ang iba. Malabong sumagot si Asuelo na may mga talakayan. Napagtanto ni Felix na nasa loob sina Espina at Marcos, ngunit nagtaka kung bakit wala si Sabdani. Nang walang sagot, umalis ang apat. Sinubukan ni Felix na i-access ang sistema upang tuklasin ang kanilang usapan, ngunit nabigo, kaya't lalo siyang nagalit. Nag-alala si Usman para kay Jalil, natatakot na ngayong wala na si Mustafa. Maaaring matuklasan ng mga kaaway ang tunay na pagkakakilanlan ni Espina. Sa tingin niya, dapat malaman ni Marcos dahil tutulungan at susuportahan sila nito. Ngunit mariing nagpasya si Halil na huwag isali si Marcos kung mabunyag ang lahat. Dapat may isa pa ring magpatuloy sa misyon. Nais niyang manatiling lihim ang kanyang tunay na pagkatao. Ngayon, nakabitin ang tanong, matutuklasan ba ni General Carrillo ang tunay na pagkakakilanlan ni Espina? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata ng Blood Laban sa Duty. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.